Hello mga kalaro, tara, laro tayo. For this video, we're gonna unbox the Crisis Core Final Fantasy VII PSP Slim 2000. So ito yung commemorative or anniversary console ng Final Fantasy VII. And sakto, meron silang Crisis Core na game for PSP. And then 10th anniversary nila. So nag-release sila ng ganitong gift set. Ayan. So ito yung itsura niya. Naka-package siya na parang package or box ng sapatos. So ito yung itsura ng box. Actually, akala ko gray siya. Gray siya na medyo color tan. Meron siyang halo ng hue ng tan. Kung mapapansin nyo sa picture, iba-iba eh. Merong gray, merong para siyang yellowish na gray. Pero yon, ganun ang sa actual, siya, para siyang yellowish gray. So ito yung itsura ng front niya. May Crisis Core logo, Final Fantasy, PSP. Ayan, ito yung PSP logo at saka yung PlayStation logo. Sa top, may PSP logo at saka PlayStation logo. And as you can see, meron siyang gas-gas sa taas. Normal naman yan sa mga console, yung mga second hand. So, sa side, meron siya nung 10th anniversary na logo. Nandiyan si Sephiroth, si Zack at saka si Cloud. Ang ganda nito. Ang ganda nitong logo na to. I really liked it. Then sa likod, Final Fantasy, same lang din sa harap. Sa side, meron siyang tatlong circle. I'm not sure kung anong ibig sabihin yan. And then sa bottom, supposed to be dapat nandito yung serial. Siguro mali lang yung pagkaka-arrange sa loob. And then may rating yung 0B. And then for sale in Japan only. O yun, ang reason bakit ang hirap makahanap ng ganito locally, kasi nirelease lang to sa Japan. Ang nirelease nila noong unit parang 77,777. Yon, ganun karami. Pwede nyo na siyang consider as rare. Kasi usually ako kino-consider ko na rare ang isang release pag nasa around 50,000 lang silang unit. So, pwede natin sabihin rare, pwedeng sabihin na uncommon. Bihira lang ako makakita nito locally, parang mga 2 to 10 lang siguro merong ganito locally. So, isa na ako ngayon doon. Nabili ko to ng 8,000 pesos. Okay? Hindi siya complete. It's missing the game, yung UMD game. At saka, kung i-consider na na part ng package yung earphones, kulang siya nun. Wala ako nun. So, unbox na natin. O yun, napahaba na yung kwento ko. So, ayan nga, para siyang So, ito yung laman niya. Ayan, ito yung parang niya, yung Buster Sword. Ayan, ito yung parang strap niya sa taas. So, sealed pa to. Pero, as you can see, medyo nag-tarnish na siya over time. Kasi, nilabas to, 2007 pa. So, ang tagal na rin. And then, we have the manuals. Ayan, may manual. Ayan, sa mga nagko-collect ng mga handheld console, sa mga console na nagko-collect ng console, importante itong mga to. Even if we don't use them, pero to consider them as complete, kailangan ng mga ganitong mga paperworks. Ayun. So then sa loob merong box ng PSP Slim and Light. Ayun. So kunin na muna natin. Ayun. Sana nandito din yung lalagyan. Ayun. Ito yung pinapanalangin ko na kasama to. Ayun. Kasi mahirap makahanap ng mga ganito kung man wala to. Kasi madali lang makahanap ng game. Nakabili ako ng game locally. Buti na lang meron nagbebenta. Ayan, nabili ko lang to ng 600 pesos. So 8,000 plus ito 600. So nakompleto ko na siya. So except syempre yung earphones. I think yung earphones pre-order bonus siya. So, pwede na natin siyang i-exclude. So, pwede ko na itong considered as complete, kumbaga. Ayan. So, ang kasama ditong marami kasi nirelease na Crisis Core. So, dapat make sure na ang laman na UMD, yung color black ang art style. Ito. Ayan. Color black dapat yan. Ayan. So, now na meron ako niyan, it will complete my set. Yan, wait lang. Tandaan natin, baka mapunit ko naman. Oh, pinilit ko. Yan, sana hindi napunit. Ayan, so meron na ako.
So, pwede na siya yung ilagay dun sa top. Alam ko sa taas kasi ito dapat eh. Ayan, magkakapatong yan. 3 layer yan. Yung PSP box, yung Buster Sword strap, and then yung game. So, ayan, ito, 3 layer siya dapat na ganyan. Yan. So, i-unbox na natin yung unit mismo. And, hopefully gumana siya. Wala rin pala tong battery. So, di-direct connect lang din natin siya sa sa outlet. So, ayan ang kasama. Meron tayong charger and the PSP itself. Ayan. So, naka-plastic naman siya. Ayan. So, ito yung PSP. Actual PSP. Ayan, kitang-kita ako sa reflection. Medyo madilaw lang nga to. Ito yung reason bakit hindi ako bumili. I think na-offeran ako dati nung unang release nito back early 2007 nung ni-release siya. In-offeran ako. Pero I opted na bumili na lang black. Sabi ko ang mahal-mahal tapos silver. Tapos for sure maninilaw lang din siya. So totoo naman halos lahat ng mga nakikita kong mga yung mga analog nila naninilaw na. Ayan. So ang isang maganda dito, ayan yung sa likod. Meron siyang Final Fantasy logo and yung 10th anniversary logo. Ayun. And at the same time, yung number niya nung unit. Yung akin 61,342 out of 77,777. Pero take note na itong unit na to lang to sa Japan lang tong 77,777. Nag-release rin sila sa Europe ng walang number. So most likely kaya stable ang pricing nito, hindi siya ganun nag-shoot up yung price kasi marami siyang ni-release kumbaga. Hindi na siya ganun ka-rare. Siguro kung i-consider niyo rare kung Japanese ang Japanese ang unit nyo. So check lang natin kung gagana, ipa-plug ko lang to. So since 110 siya, so kailangan ko ng adapter. I-open natin for the first time. Ayan. So, gumagana naman siya. Unfortunately, walang battery. Anong year na ba tayo ngayon, Bryce? 2024. 24. Tapos, 10, no? 8. Yan. So, yan. Gumagana siya. Working. Buti na lang. So, bibilang ko lang to ng battery and okay na tayo. Ayan. So, tinetest din namin yung kung gagana yung UMD. Mukhang gumagana naman. Ayan, nakakatakot lang nga dahil it's creaking, 'di ba, Bryce? Yeah. Ayan kasi hindi ako sanay ng gumagamit ng UMD. Ayan naririnig nyo. See? Tumutunog siya. Ayan, gumagana naman. Ayan, Square Enix. So, nare-read niya pa rin. Yan, gumagana pa rin. So, this unit is working lahat. Kailangan ko lang talagang bilan ng battery. Yan nakakamiss yung yung intro na yan. Yeah, hindi ko naman din lalaruin dito to. Mas maganda pa rin laruin na lang siya sa Switch ko. Pero mas maganda lang din na kompleto and everything is working. So one last look sa unit bago natin i-final thoughts yung video natin. Ayan, so ito yung itsura ng unit. May mga scratches lang sa likod, hindi naman maiwasan yan. Pero for its age, okay na rin yan. Mas grabe pang ibang mas gasgas yung mga circle nila or yung PSP ring nila. And then yung serial nito, hopefully mag-match siya din sa dito sa box. Yun yung maganda dito dapat ayan meron siyang ito dapat yung nasa baba. Ganda talaga nito. And this one. Tapos yun, meron lang siyang signs of use. Usually kasi pag inaano mo yan, nagagasgas dyan Pero overall, okay naman. Ang importante, gumagana siya. So final thoughts on this set. It's a must buy kung collector kayo ng mga handheld, especially PSP. Isa sa mga pinakamatagal kong gadget is yung PSP. Parang ito yung
ito yung kasama ko nung first time kong nagtatrabaho. As in, everyday kasama ko. Diyan ako nag-i-internet, diyan ako naglalaro ng games, nanonood ng mga videos. As in, sobrang gamit na gamit ko yung PSP ko noon. Ayun. So, tapos, kung fan kayo ng Final Fantasy 7, especially yung Crisis Core, it's a must-have. Ayun. So, ang presyo nito, kung unit lang, naglalaro sa 3,000 to 5,000, depends on its condition and kung may kasama, kung ano yung mga kasama niya, inclusion niya. Pero kung gusto niyo naman ng CIB, mag-prepare kayo ng 8,000 to 12,000, ganyan. Kung gusto niyo talaga ng brand new, 15 to 20,000. So, I think that's it for this video. Till next time, bye-bye!